Sa tingin nyo may mabibili ako sa 3 piso dito sa Japan? Yan ang challenge ko ngayon. Pupunta ako sa shop at bibili ako ng kahit ano sa halagang 3 piso o sa Japanese ay 10 yen. Nangyari to kasi kagabi nagpupunas ako ng sahig at doon sa pinakakanto ay may nakita akong 10 yen. Hindi naman ito saktong 3 piso pero roughly 3 piso siya o mahigit lang na onte. Kaya nagready lang ako papuntang school kasi sa lunchtime doon ako pupunta sa shop. Di ko sure kung may makikita akong 3 piso sa Japanese shop pero makikita natin. Tinapos ko na yung Japanese study at pagta-trade para makapunta na tayo sa Japanese shop. Kaso kailangan ko magmadali kasi kakain pa ako ng lunch habang naghahanap ng 3 piso na item. Wow, may 5% discount daw. Mukhang tumataas ang chance natin makabili ng 3 piso. Pero definitely hindi itong Pokemon cards dahil ang minimum niya ay 500 yen. Lalo namang hindi itong bigas dahil ang 10 kilo ay umaabot na sa 6,500. Nakakatuwa itong honey na to. Meron siyang honeycomb sa loob. Ganito yung mga organic na gusto kong bilhin pero ayoko yung nasa bote, yung mismo talagang galing sa bee farm. Sobrang hirap na kasi magtiwala ngayon kung organic talaga unless na makita mo. Naisip ko baka may pa-expired na drinks na madali ko. Sa taas ng bilihin ay halos wala na talaga akong makita ng kahit 100 yen lang. Ito palang favorite kong obento, ang tawag dito ay garlic chicken. Nakakatuwa itong pangmasahe ng muscle Pagkatapos mong workout, swabing-swabe yung mga ganito. Hindi na ako umaasang 3 piso to, siguro suntok sa buwan yun. Ito yung favorite ni Mika, yung mga bubbles. Tiningnan ko siya, ang cute niya talaga. Pero nung tiningnan ko na yung presyo, lugi pa rin tayo dahil 148 yen. Nawawala na ako ng pag-asa pero nung nakita ko ang daming mga bike dito kaya lumapit ako dun sa mga equipment. Naisip ko baka may busina dito or baka kahit pin lang na 3 piso. Pero bigo pa rin tayo dahil ang mamahal pala ng parts ng bike. Naglakad-lakad pa ako at nagbaka sakali. Nakita ko tong Vaseline kaso pagtingin ko sa baba ay 198. Hindi na ako umaasa dito sa mga makeup o yung mga pambabaeng item kasi panali pa lang ng buhok ay nasa 500 yen na. Pero naisip ko baka ang medyas ay mura lang. Nakita ko itong mga cute na Doraemon na medyas. Pagtingin ko 1,000. Okay, set kasi yun. So 5 yun. So tinry kong tingnan itong 1 pair lang. Baka sakali lang wala namang mawawala. Pagtingin ko ng price, ayun, 400 yen. Medyo nawawala na talaga ako ng pag-asa kaya ine-enjoy ko na lang itong mga items dito. May Dragon Ball, may Pokeball, may Anpaman, ang cute. Pero as usual, tumataginting na 1,500. Nagbaka sakali rin ako dito sa mga maliliit na laruan. 400 ang isa nito pero baka ito ay mura. Pare-pareho lang din pala ang presyo. Walang pag-asa rito. Medyo naubusan na ako ng oras pero nakita ko itong mga laruan ng pambata. Naisip ko baka yung pinakamaliit lang talaga na item kagaya ng sticker ay makadali tayo ng 10 yen o 3 piso. At eto, may 1 pirasong sticker ng Minion pero ang price niya ay 400 yen. Ang layo na narating natin, yan pa ba tayo sa suko? Tinignan ko itong item na to ay pambata talaga at maliliit. Wala na tong brand pero 118 pa rin, di kaya ng budget. Namiss ko tuloy bigla sa Pinas yung bibili ka ng second hand phone tas ang unang tanong sa'yo, magkano budget mo? Wala kasing ganun dito, talagang self-service. Medyo desperado na ako kaya tumingin ako ng pinakamaliit na battery at ang price niya ay 200. Wala na akong halos time mag-lunch pero nag-last walk ako at habang naglalakad ako rito ay napunta ako sa isang lugar. Sino ba naman mag-aakala na sa isang kanto ay may nakatagong mga discounted price? Nabuhayan ako bigla, feeling ko makakadali na tayo dito ng murang-murang item na nagkakalagang 3 piso o 10 yen. Pababa ako ng pababa, lahat tinitingnan ko, kalkal lang ng kalkal. At dito sa pinakailalim ay may nakuha ako. Wasabi flavor na chichirya. Kaso ay bigo pa rin tayo dahil ito ay 80 yen at ang budget lang natin ay 10 yen o 3 piso. Ito na sana ang pag-asa ko, ang lumpiang Shanghai ng Japan. Alam mo yung chichirya sa atin ng lumpiang Shanghai? Parehong-pareho nito. Ang kaso ngayong year nagtaas ang price nito. Ang isang stick niyan ay nasa 5 pesos na. I-risk ko na yung buong lunchtime ko, makahanap lang tayo ng 10 yen. Bigla ko naman nakita tong candy. Naisip ko pwede akong bumili ng 1 pirasong candy galing dun sa shop ng mga bata. Dali-dali ako naghanap at nagbaka sakaling makadali tayo ng 10 yen na candy dito. Kumuha na nga ako ng basket para maghanap. Kaso mahal pa rin ang candy. Nasa 50, 40, 30, 20. Pero may bigla ako nakita dito. At eto na nga, nakakita tayo ng 10 yen o 3 piso na worth ng candy. I-unwrap na natin to soon kaya umuwi na tayo. Binayaran ko lang pero may problema. Paano kung magbabayad pa ako ng tax dun sa 10 yen? Hindi pa ako sure kung 10 yen talaga to. At pagka-insert ko nga ng 10 yen, nakita ko kung magkano talaga yung price. Sobrang swerte kasi 10 yen lang talaga to. Siguro hindi lang tinaksan na itong pambata na pagkain. Samahan niyo ako umuwi para mabuksan na natin to. At eto na, buksan na natin. Tan-tanan-tanan.
kilala niyo ba to si Felix the Cat? Hindi ko to kilala pero mukhang familiar yung mukha niya. Hindi ko alam kung anong laman nito pero parang honey yung itsura niya. Sana masarap. So binuksan ko na nga para makita na natin yung laman at pagbukas ko, ito siya para siyang pink na square na parang bareta. Naalala ko yung mga sabong panlabas sa Pinas, ganito yung texture niya. Pero nung inamoy ko naman siya, alam niyo yung frutos na candy. Ganun yung amoy niya, tas ang flavor ay strawberry. So tinikman na nga natin, kinain ko na pareho. Pero hindi pala siya frutos kundi bubblegum. Para siya yung bazooka kung naalala niyo sa mga batang 90s. Pero instead of comics, ang nakalagay sa wrapper ay game. Tingnan natin ang swerte nyo. Isa dyan sa mga number na yan ay may strawberry sa dulo. 1, 2, 3, 4, 5. Pili na. At ang strawberry ay nasa number 3. Kung number 3 pinili nyo, congratulations! Alam nyo, kahit matanda na tayo, mag-enjoy pa rin tayo. Kapag nag-grind tayo o nagtatrabaho tayo, ibigay natin best natin. Pero kapag naglalaro rin tayo at nagre-relax, enjoyin din natin. After ng long day of hard work, deserve natin ng rest and play. Ang mga bata, ang saya-saya nila kasi palagi silang nasa present moment. Hindi sila nag-iisip na nangyari sa past at mangyayari sa future. Sa ating mga mommy and daddy, maging present tayo pagkalaro natin ng ating mga baby. Tamang balance lang ng lahat. Kung nagpe-personal development tayo, ay kailangan din natin mag-relax at mag-enjoy. Kaya ang lesson natin for today ay all work and no play will make you sad and gray. Tao lang tayo at kailangan natin ng time off. Deserve natin maglaro, deserve natin malungkot, deserve natin manood ng movie or kahit movie marathon pa. Kaya yung mga in-add to cart mo, i-check out mo na. Basta saktong balance lang talaga. Enjoy!